pagsulat ng tula, mahalaga na alam natin ang mga elemento nito. Magandang umaga sa inyo mga mag-aral. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang mga elemento ng tula tulad ng sukat, tugma at talinhaga. Isa sa mahalagang elemento ng tula ang sukat. Ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig sa bawat taludtod. Ang karaniwang bilang ng pantig sa isang tula ay 12, 16, at 18. Ang halimbawang mababasa sa itaas ay mula sa tulang isang punong kahoy na may sukat na 12 pantig. Kapag binasa ang bawat taludtod, ay nagkakaroon ng saglit na tigil sa gitna o sa ika-6 na pantig. Ang saglit na tigil na ito ay tinatawag na sesura. Ang ikalawang elemento ng tula ay ang tugma. Ito ay isang mahalagang elementong nagbibigay ng higit na rikip o ganda sa isang tulang may sukat at tugma ay ang pagkakaroon ng magkakapareho o magkakasintunog na dulong pantig na tinatawag na tugma. Ang tugma ay nauuri sa dalawa. Una ay ang tugmang di ganap. Ito ay ang magkakaparehong patinig sa huling pantig o dulong pantig, subalit nagkakaiba ang huling katinig sa bawat taludtod. Tulad na lamang ng halimbawa, pinipintuho kong bayan ay paalam, lupang iniirog ng sikat ng araw. So kung mapapansin nyo, yung dalawang dulong pantig ay katinig. Kalawang uri ng tugma ay ang tugmang ganap. Ito naman ay ang magkakaparehong tunog, ang huling pantig o dulong pantig ng bawat taludtod. Halimbawa, aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila. So ang dalawang dulong pantig ay nagtatapos sa patinig. Ikatlong elemento ng tula ay ang talinhaga o ang paggamit ng tayutay o idioma. Ito ang paggamit ng masining na salitang nagbibigay ng higit na karektan sa tula. Dito ay sadyang inilalayo ang paggamit ng mga karaniwang salita upang higit na maging mabisa at kaakit-akit ang tula. Mga tayutay ang isa sa karaniwang ginagamit ng paraan para sa pagbibigay ng talinhaga sa tula. Mababasa sa ibaba ang ilan sa mga uri ng tayutay na karaniwang nagagamit sa pagbibigay ng talinhaga sa tula. Unang uri ng tayutay ay ang pagtutulad o simile. Ito ay ang paghahambig ng dalawang magkaiba, subalit may pagkakaugnayan na mga bagay at ginagamitan ng mga pariralang tulad ng pares ng, kawangis ng, tila, sing, sim, magsim, magkasing, at iba pa. Halimbawa ng pagtutulad o simile. Ang pag-ibig ay tulad ng isang ibong kailangang pakawalan upang pag nagbalik, ito'y sadyang sa iyo nakalaan. Kung mapapansin natin sa halimbawa ng pagtutulad, gumamit ito ng pariralang tulad ng, at ang pag-ibig ay inihalin tulad sa ibon na magkaibang bagay. Ikalawang uri ng tayutay ay ang metapora o metaphor. Tulad ng pagtutulad, ang metapora ay naghahambing din. Subalit, direkta ang paghahambing ng dalawang bagay at hindi na ginagamitan ng mga panglapi at salitang naghahambing. Halimbawa ng metapora o metaphor. Ang kanyang puso ay bakal na pinatigas ng mga pagsubok ng panahon.
Dito, direktang inihalin tulad ang puso sa isang bakal. Ikatlong uri ng tayutay ay ang pagsasatao o personification. Ito ay pagsasalin ng mga katangian ng isang tao tulad ng talino, gawi, at kilos sa mga bagay na walang buhay. Sa madaling sabi, sa pagsasatao, binibigyang buhay ang mga bagay na walang buhay. Halimbawa ng pagsasatao o personification. Lumuha pati ang langit sa kanyang naging kasawian. Dito, nakita natin na binigyang buhay ang walang buhay na langit na lumuluha. Ikaapat na uri ng tayutay ay ang pagmamalabis o eksaherasyon o hyperbole. Dito ay sadyang pinalalabis o pinakulang ang kalagayan o katayuan ng tao o bagay na tinutukoy. Halimbawa ng pagmamalabis o hyperbole. Lumuha ng dugo ang anak, subalit hindi na niya maibabalik ang nawalang buhay ng kanyang ama. Ipinakita dito ang pagmamalabis o eksaherasyon dahil hindi naman talaga lumuluha ng dugo ang isang tao. Ikalimang uri ng tayutay ay ang pagtawag o apostrophe. Ito ay pakikipag-usap sa karaniwang bagay o isang dinaramang kaisipang para bang nakikipag-usap sa isang buhay o buhay na tao o isang gayong wala naman ay parang naroot kaharap. Halimbawa ng pagtawag. Pag-ibig, tingnan mo ang ginawa mo sa puso kong sugatan. Ika-anim na halimbawa ng uri ng tayutay ang pagtanggi o lito. Ito ay gumagamit ng panangging hindi upang magpahiwatig ng isang makabuluhang pagsang-ayon. Halimbawa ng pananggi o lito. Hindi ko sinasabing matigas ka, subalit nadarama kong pinatigas na ng panahon ng iyong puso at damdamin. Iyan ang mga halimbawa ng mga elemento ng tayutay. Nawa ay may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!